Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po ngayon mga kapatid ay babasa ng banal na kasulatan, ang Biblia na ibinigay sa atin ng Panginoon, kanyang walang mali, banal at purong salita na nagbibigay sa atin ng kaalaman at ng direksyon sa buhay. So mga kapatid, buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 1, verses 39 hanggang 55. Verses 39 hanggang 55. Babasahin po natin sabay-sabay. Tayo po tumayo. Luke chapter 1, verses 39 to 55. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy. And he has spoke, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. Mary remained with her about 3 months and returned to her home. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Maraming salamat sa ating grupo na Harvest para sa awit na iyan. Tunay nga, may dala tayong tidings of comfort and joy. At yan po ang ating pag-uusapan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Tayo saglit na manalangin. Panginoon, kayo nga po ang magpala sa bawat isa sa amin upang ang iyong salita ay maging buhay sa aming puso't isipan. At ito ay magsilbing kalakasan namin, Panginoon, sa aming pamumuhay nito sa araw-araw ng aming mga buhay. Hindi lamang sa Kapaskuhan, Panginoon, kundi sa bawat araw ng buong taon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po ninyo muli ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 1 at babaybayin po natin ang verses 39 to 56. At dito napapaloob ang pagdalaw ni Mary kay Elizabeth. Sa ating espesyal na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa araw na ito, babalikan natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas ang 3 pananambahan na inalay sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ng 3 tao na kanyang biniyayaan ng labis-labis ng kanyang kagandahang loob. Si John, si Elizabeth, at si Mary. Nung uli nating pag-aaral sa Lucas, natagpuan natin si Mary na sinabihan, nagkaroon ng isang pag-uusap kasama ang anghel na si Gabriel. At sa pag-uusap na yon, ibinalita ng anghel sa kanya ang mabuting balita
na siya ay gagamitin ng Panginoon upang maging sisidlan ng darating na Mesiyas, ang anak ng Diyos, the Son of the Most High. Yun ang wika kay Mary. Si Mary ay isang dalagita. Siguro mga 13, 14, 15, hindi po lalampas ng 18 years old. Dahil ang salita pong ginamit upang ilarawan siya ay gano'n ang ibig sabihin. Isang batang dalaga. Isang birhen, kaya kamangha-mangha ang katotohanan na siya ay magdadalang tao at ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay walang iba kundi ang tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Jesus. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is He saves His people from their sin. Yung pangalan po na yun ay very common sa bayang Israel. Ang usual na gamit po ng pangalan niyon ay Joshua. At yun po ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay dumating upang maging tagapagligtas ng makasalanan. At sa pag-aanunsyo ng anghel kay Maria, nung umpisa, siya ay nangamba, naalala natin, no? At hindi niya maintindihan kung ano yung pagbati ng anghel. Nung ipinaliwanag sa kanya ng anghel, siya ay nanampalataya, ngunit gusto niyang malaman kung paano mangyayari na siya ay magdadalang tao. At ipinaliwanag pa rin sa kanya ng anghel na ang Espiritu Santo ang lulukob sa kanya at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ng bata sa kanyang sinapupunan. At ang batang yon ay si Jesus, ang anak ng Diyos, ang tagapagmana ng trono ni David, ang magiging tagapaghari ng buong mundo sa darating na panahon. Kaya naman, napakahirap ng balita na yon para sa isang batang dalaga. Kung mga 13, 14, 15 years old lang si Mary, napakabigat ng papasanin niyang habang buhay. Mantakin ninyo na siya ay hindi pa kasal, ngunit ipinangako na kay Joseph. Legal na po ang commitment na yon. Kaya nga sa Matthew 1, iniisip ni Joseph na i-divorce si Mary. Quietly, sabi niya, para hindi siya batuhin hanggang siya ay mamatay kasi yun ang parusa sa isang babaeng mahalay. Ngunit, hindi yun ang nangyari. Si Mary, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Yung huling verse ng ating text last time ay verse 38. Ang sabi ni Mary, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Let it be to me according to your word. Sabi niya, ako ay alipin ng Panginoon. Wala akong katatayuan. Ako ay mababang alipin. Kaya masunod nawa ang inyong kalooban sa akin. Napakagandang tugon ng isang batang-batang dalaga na malinaw na nagmamahal at nananampalataya sa ating Diyos. Pinaniwalaan niya ang hula o ang propesiya na binitawan sa kanya ng anghel. Pero pansinin niyo ito, sinabi ng anghel sa kanya, ito ang patunay na ikaw ay magdadalang tao ng anak ng Diyos. Sabi niya sa verse 36, "And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren." So meron siyang kamag-anak, pinsan, si Elizabeth, mas nakakatanda sa kanya na higit. At habang buhay siyang barren, sabi ng anghel, ito ang patunay ko sa iyo, na totoong sinabi ko sa iyo, si Elizabeth ay nagdadalang tao, 6 na buwan na. Kaya naman, pagdating sa verse 39, punta na tayo sa verse 39 sa ating teksto. Yun po ang umpisa ng ating pag-aaral. Ang sabi doon, "In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth." Sabi, pagkatapos nung kanyang engkwentro nung anghel, hindi pa siguro naglalaon ng panahon, si Mary ay
tumayo at bumiyahe. Ngayon, nasa Nazareth po siya. Kung ito po ang Israel, no? Ang Nazareth po, ito ang Mediterranean Sea, ito ang Israel. Ang Nazareth po nasa northwest ng Israel. Ang hill country ng Judah nasa southeast. Ang biyahe po na yon ay mahigit 2 araw paglalakad. So kung sinabi dito, siya ay nagmadali, went with haste. Bakit kaya siya nagmadali? Marahil siguro ay pagkatapos niyang kausapin si Joseph, o siguro bago pa, no? Hindi natin alam. Si Joseph ay dinalaw din ng isang anghel at ipinaliwanag ng anghel na huwag mo siyang hihiwalayan sapagkat ang kanyang dala-dala sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng Diyos. Datapot dahil si Joseph ay isang matuwid at nananampalataya din sa Diyos, tinanggap din niya ang kalooban ng Diyos. Ngunit si Mary, madali siyang umalis. Bakit? Upang malaman niya kung totoo nga, upang mapatunayan niya, sapagkat kanya nang kinumit ang kanyang buhay. Sabi niya, let it be to me according to your word. So mabilis siya nagpunta kay Elizabeth kasi sabi 6 months na pregnant. So gusto niyang makaulayaw si Elizabeth na kanyang kamag-anak upang makita rin at makonfirm ang salita ng Diyos na galing sa anghel. At isa pa sigurong dahilan, marahil walang ibang maniniwala kay Mary kundi kung bukod kay Joseph, kundi si Elizabeth. Bakit siya paniniwalaan ni Elizabeth? Sapagkat ginawa din ng Diyos kay Elizabeth ang isang kamanghamanghang bagay na hindi dapat nangyayari sa isang babae na 60, 70 years old na at matagal ng barren. Kaya sa lahat ng tao na pwedeng pagsabihan ni Mary ay ang kanyang nakatatandang pinsan na si Elizabeth. Kaya madali siya nagpunta sa Judah, pumasok siya sa bahay ni Zechariah at ni Elizabeth at kanyang binati si Elizabeth. Yung pagbati na yun, may formal pong pagbati. Sapagkat po si Zechariah at si Elizabeth po ay galing sa linya ni Aaron, isang priestly line. So siya po ay may status. Si Mary po taga Nazareth, mahirap, isang liblib na lugar. Wala po siyang status. Si Elizabeth po nakakatanda, si Mary po nakakabata. So merong formal na pagbati. Magalang, maayos, at may pagpangangamusta. No? So yung pong una niyang ginawa, pagpasok niya ng pamamahay ni Zechariah at ni Elizabeth. Si Zechariah, marahil, wala siyang nasabi kasi siya ay mute nung panahon na yun. Natatandaan nyo na dahil hindi siya kaagad naniwala doon sa balita ng anghel, siya sinarado ng anghel ang kanyang bibig upang hindi niya ma-share yung napakagandang kagalakan niya dahil noong una hindi siya naniwala kaagad at siya'y nagduda. Si Mary po hindi siya nagduda. Naniwala siya, itinalaga niya ang kanyang sarili at pumunta siya kaagad sa Judah upang i-confirm sapagkat naniwala siya. So ito ang sinasabi ng unang verses. Pagkatapos nilang magbatian, doon natin makikita ang pananambahan ni John. Tignan niyo yung verse 41. Isang pambihirang pananambahan mula sa sinapupunan ng kanyang ina. So hindi pa man din lumalabas si John bilang isang propeta, hindi pa man din siya ipinapanganak, nasa sinapupunan pa siya ni Elizabeth, nagbibigay papuri na siya at nagbibigay propesiya na siya para sa ating Panginoon. Sabi sa verse 41, and when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Bigla pong sumipa ang bata. Yung mga nabuntis na sa inyo, alam nyo ang feeling nun, no? Ako hindi ko po alam. No? Alam ko lang po, nung si Bebet nabuntis kay Jamie, tuwing sisipa si Jamie at pinararamdam sa akin ni Bebet yung pagsipa ng bata, napakalaking kagalakan po. Sapagkat merong isang buhay na tao sa loob ng kanyang sinapupunan. Ito ang isang patunay, mga kapatid, na ang isang baby, kahit fetus pa lang,
ay isang separate na individual sa mata ng Diyos. Isang buhay na nilalang na hindi dapat pinapatay para lang maging convenient para sa isang babae. Yun po ang patunay na sa sinapupunan pa lang tinatawag na ang mga hinirang ng Diyos. Kasi hindi ba sabi sa verse 15, nabasa natin nung last time, nung una natin pag-aaral, ang sabi sa verse 15 na hula tungkol kay John, he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. So yung sinabi ng anghel, nagkatotoo na sa verse 41. Sabi doon, the baby leaped in her womb and Elizabeth was filled. So verse 15, will be filled. So verse 41, was filled. Hinula sa verse 15, will be filled. Natupad sa verse 41, was filled. Kumilos ang bata, hindi dahil lamang sa biological na impulse. Kumilos ang bata sapagkat kumilos ang Espiritu Santo sa bata at kay Elizabeth. Ganito tinatawag ang mga propeta ng Diyos. Sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. Si Pablo mismo, yung kanyang pagkakatawag sa Panginoon upang maging misyonero ng Panginoon. Sabi niya sa Galatians 1:15, but when he who had set me apart before I was born. So nasa sinapupunan pa lang, tinatawag na ang mga tagahatid ng Ebanghelyo. Sabi sa verse 44, for behold, when the sound of your greeting came to my ears, sabi ni Elizabeth, the baby in my womb leaped for joy. Parang lumundag. Pero actually, sumipa lang yung bata. No? Pero siguro, ang kanyang pakiwari ay siya ay lumundag. Tumalon bigla sa kagalakan sa kanyang sinapupunan. Naalala siguro, pwede natin alalahanin, ang isang hula na binigay sa pamamagitan ni Malakay sa chapter 4, verse 2. Ang sabi doon, ito ay hula sa darating na foreigner. Ito ay hula tungkol kay John the Baptist na ngayon ay nasa sinapupunan ni Elizabeth. No? Sabi sa Malachi 4:2, but for you who fear my name, the Son of Righteousness, si Jesus yun, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall. Yung calves, yung mga baby na baka. Leaping, pagdating daw, pag malapit na dumating, ang ng Diyos, the Son of Righteousness, ang mga calves daw ay silang daw lahat sa kanilang kagalakan ay parang maglulundagan lahat sa kagalakan. Ganun po ang nangyari sa sinapupunan ni Elizabeth. Ang pananambahan ni John. Pangalawa, makikita natin ang pananambahan ni Elizabeth. Tingnan niyo yung verse 42. Makikita natin dito isang pagpapala kay Mary dahil siya ay pinaburan ng Diyos. Dahil siya ay pinuno ng Espiritu Santo, nagkaroon siya ng kaalaman na si Mary ay buntis. Kasi hindi natin alam, wala namang sinasabi, na bago sila nag-usap, alam na ni Elizabeth na si Mary ay nagdadalang tao. Yung formal na greeting na nabanggit ko kanina, pagka nagbalitaan ang magkakamag-anak, hindi usually sineshare ka agad yung mga malalalim na bagay. At hindi ka agad binabalita ng isang dalaga na siya ay buntis. So maaring hindi nangyari na nung sila ay nagbatian, sinabi niya, Ate Elizabeth, ako po ay nagdadalang tao. Hindi pa po niya siguro nasasabi. Paano nalaman ni Elizabeth? Dahil siya ay filled with the Holy Spirit. At dahil siya ay filled with the Holy Spirit, siya ay binigyan ng kakayahan na mag-prophesy. So nalaman niya, nagkaroon siya ng revelasyon na si Mary ay nagdadalang tao at ang dala niya sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng Diyos.
Nakikita natin to sa verse 42. Sabi niya, she exclaimed with a loud cry. Siya ay napasigaw. Nung lumundag si John sa kanyang sinapupunan, si Mary po ay napasigaw, hindi po sa sakit, sa kagalakan. Dahil napuno si John ng Espiritu Santo, napuno din siya ng Espiritu Santo at binigyan siya ng isang kaalaman na hindi maaaring malaman ng iba kundi sa pamamagitan ng Diyos. At yon ay, blessed are you among women. So dahil siya ay pinuno ng Espiritu Santo, siya ay nag-prophesy. Yung po ay isang hula ng prophet na si Joel sa chapter 2 verse 28. Sabi doon, and it shall come to pass afterward, and I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. So yung prophecy ni Joel, sa Joel chapter 2 verse 28, nagkatotoo dito sa enkwentro ni Elizabeth at ni Mary. Isang pagkakilala ng pagiging Diyos ni Jesus ang lumabas sa bibig ni Elizabeth. Sabi niya, blessed are you among women. Ngayon, kung pamilyar po sa inyo ito, lalo na kung kayo ay Katoliko, dapat lang po. Kasi kung i-combine nyo to dun sa greeting ni Gabriel kay Mary, greetings, O favored one, the Lord is with you. Ang isa pong translation on, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Tas sabi ni Elizabeth, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Alam niyo po yan? Yun po yung Hail Mary. So, yung bahagi po na yun ay biblical. Ang problema po, ginamit po ng iba yun, upang itaas si Maria at ipantay kay Jesus. Hindi po yun ang sinasabi dito ni Elizabeth. Sabi niya nung una, blessed are you among women. Kasama ng mga women, hindi above women. Blessed are you among women. Ikaw ay woman pa rin. Ngunit ikaw ay biniyayaan ng Diyos. At yun lamang ang dahilan kung bakit ikaw ay nakaangat ng konti sapagkat mas malaki ang tinanggap mong kagandahang loob mula sa Diyos. Tapos pinuri niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. And blessed is the fruit of your womb. Yun po ay isang patunay ng kagalakan ng Diyos sa kanyang hinirang na bayan. Sa Deuteronomy 28:4, isa yon sa blessing ng bayang Israel kung sila ay susunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat si Mary ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sabi sa kanya ni Elizabeth, parang binasa ni Elizabeth sa kanya ang Deuteronomy 28:4. Ang sabi doon, blessed shall be the fruit of your womb. So yun po ang blessing sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nung sinabi yun ni Elizabeth kay Mary, siya ay nagbigay ng pamamahayag na mula sa Diyos. Siya ay blessed dahil ang Diyos pinaburan siya. Sapagkat ang kanyang dinadala ay ang Lord ni Elizabeth. Sabi niya, blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Si Mary po ay mother ni Jesus sa lupa. At dahil doon, siya ay dapat nating kilalanin. Gayahin. Huwag ibaba. Ngunit, hindi siya ang mother of God. Sapagkat po ang Diyos, walang ina. Ang Diyos, walang origin, walang katapusan. Walang beginning, walang end. From everlasting to everlasting. Dahil si Kristo ay Diyos, hindi siya maaaring magkaroon ng mother as God. So si Mary po ay mother of my Lord, sabi ni Elizabeth. Among women. Siya po ay tao lang, kasama ng mga ibang babae, ngunit pinagpala ng Diyos, datapwat siya ay pinagpala. Isang pagpapala sa pananampalataya ni Mary. Kaya po siya blessed, ayon kay Elizabeth. Sabi sa verse 45, and blessed is she who believed
Siya ay blessed sapagkat siya ay nanampalataya sa sinabi ng Diyos sa kanya. Siya ay blessed sapagkat siya ay naniwala at nagtalaga ng kanyang sarili sa sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Tinanggap niya ang ating Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas. Datapwat siya ay blessed. Sabi ng Panginoon sa John 20:29, sabi niya kay Thomas, naalala niyo si Thomas, naganap ng ebidensya na si Jesus ay may marka ng pako sa kanyang kamay at paa. Sabi niya kay Thomas, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Mga kapatid, tayo po yun. Biniyayaan ng Diyos ng pananampalataya na nagmula sa Kanya, hindi nagmula sa atin. Kalakasan na galing sa Kanya na ibinigay niya sa atin bilang isang grasya sa atin upang tayo ay makapaniwala sa Kanyang sinabi kahit hindi natin siya nakikita. Ganon po kung bakit blessed si Mary. Yun po ang pananambahan ni Elizabeth at yun po ang pananambahan ni John. Ang kanilang sinabi, siya ang Panginoon. Si Jesus ay Diyos. Siya ang tanging tagapagligtas. Pangatlo, ang pananambahan ni Mary. Makikita natin sa verse 46 hanggang verse 55 ang isang sikat na awit. Ang title po ng awit na ito sa kanyang original na Latin na translation ay Magnificat. Sapagkat yung first line po, "My soul magnifies the Lord." Sa Latin po, Magnificate. No? So yun ang naging title. Kasi yung unang salin po ng Biblia ay nasa Latin. So yung verse 46, ang title ng kanyang awit, The Magnificat. Dito, sinamba ni Maria ang ating Panginoong Diyos. Nagbigay siya ng pananambahan sa Diyos na buhay. Hindi siya nagpapasamba. Hindi niya sinabi na siya ang dapat sambahin. In fact, nun lamang sa una niyang sinabi, nagbigay siya ng pananambahang nakatuon sa Diyos lamang na kanyang tagapagligtas. Nahuli niyo ba yon? Ang Diyos ay kanyang tagapagligtas. Tignan niyo yung verse 46. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, praises the Lord, gives glory to God, and my spirit rejoices," ang aking kaluluwa ay nagagalak, "in God, my," ano susunod na word? Savior. Bakit niya kikilalanin ng Diyos na Savior kung siya ay hindi kailangan i-save? Kinilala niya na siya ay nangangailangan ng Savior at kanyang idineklara na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. At dahil nga siya ay nagliligtas, dapat siyang i-magnify. Dapat tayong magalak dahil sa kaligtasan niya. Yun ang sinabi niya sa verse 46. Saan kaya niya nakuha yun? Kasi in quotes, di ba, makikita niyo sa inyong Bible, parang may quotation marks yung buong section na yun. Saan kaya niya nakuha yun? Malamang nakuha niya sa 1 Samuel chapter 2 verse 1. Yung 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10 ay awit ni Hannah. Kilala niyo si Hannah? Si Hannah, yung nanay ni Samuel, na barren pero nanalangin sa Diyos at pinagkalooban ng isang anak na naging propeta ng Diyos. So merong kahalintulad si Hannah at si Mary. At siguro alam ni Mary itong awit ni Hannah. Sapagkat si Mary, makikita natin dito sa kanyang awit, ay maalam tungkol sa salita ng Diyos. Memoryado niya ang mga salmo. Memoryado niya ang mga propeta. At si Hannah
sa kanyang awit, sa 1 Samuel 2:1, ganito po ang sinasabi, tignan niyo ang pagkakahawig. My heart exalts in the Lord. My soul magnifies the Lord, sabi ni Mary. My horn is exalted in the Lord. And my mouth derides my enemies because I rejoice in your salvation. Parehong-pareho halos ng sinabi ni Mary. Sapagkat pareho silang tinanggap na biyaya. Binigyan sila ng Diyos ng anak sa kakaibang paraan. Mas higit kay Mary, di hamak. Sapagkat siya ay dalaga, ngunit siya ay nagdalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng isang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Tapos meron siyang pananambangan sa Diyos dahil sa kanyang pagpapala ng kanyang abang lingkod. So makikita nyo dito sa awit niya, palagi niyang itinataas ang Diyos, palagi niyang itinataas ang si Kristo Jesus, at palagi niyang ibinababa ang kanyang sarili. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit gagamitin ito ng ibang tao na isang teksto na nagsasabing siya ay Diyos. Sa buong teksto, palagi niyang ibinababa ang kanyang sarili at itinataas ang Diyos. Tingnan niyo yung susunod na verse 48. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me. So kung papansin niyo, yung verses 46 to 47, yun ang kabuuan ng awit ni Maria. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Tapos pag umpisa ng verse 48, for he has looked on. For behold, for he who is mighty. Yung lahat ng for ay paliwanag. So lahat ng mga sumusunod na verse ay paliwanag kung bakit niya minamagnify ang Panginoon, kung bakit nagagalak ang kanyang kaluluwa dahil sa kaligtasan na kanyang natanggap mula sa Diyos. So, sabi niya, minamagnify ko ang Panginoon, sinasamba ko siya, dahil pinagpala niya ang kanyang abang lingkod. Parang hinango niya to sa Psalm 138:6. For though the Lord is high, He regards the lowly, but the haughty He knows. He regards the lowly. Psalm 138:6. Yun po ang namutawi sa labi ni Maria sapagkat marahil kabisado niya ang mga salmo. Tapos makikita natin ang pananambahan sa banal na Diyos na nahabag sa mga makasalanan na may takot sa Kanya. Tingnan niyo yung verse 49. And holy is His name. Banal ang Diyos. Hindi natin siya kayang abutin. Wala tayong maaaring gawin bilang mga tao na maaaring maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Kahit na tayo ay mamatay para sa ating mga kasalanan, hindi pa rin yun katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat hindi tayo perfect. Kailangan niyang bayad sa kasalanan natin ay isang perfect na substitute. Kaya kailangan si Jesus, hindi tayo. So sabi ni Maria, holy is His name. And His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Isang napakadakilang katotohanan na actually sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Isaiah 57:15. Ang sabi doon ay ganito, for thus says the one who is high and lifted up, holy. The one who is high and lifted up, ang Diyos, who inhabits into eternity, whose name is holy. Isaiah 57:15, I dwell in the high and holy place, and also with Him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Yung may takot sa Diyos, yung may pagsisisi sa kasalanan, yun ang isang ebidensya na ang tao ay niligtas ng Panginoon. Siya ay nahahabag sa mga makasalanan na may takot sa Kanya. Yun ang sabi ni Mary.
Yun ang kanyang pananambahan sa Diyos. Meron pa siyang isang pananambahan. Sabi niya sa verses 51 to 53, pananambahan sa makapangyarihang Diyos na ibinabagsak ang mataas, ngunit itinataas o nililingap ang aba. Sabi sa verse 51, He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. Saan kaya nakuha ni Mary yun? Psalm 98:1. Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. Tapos sinabi ni Mary, He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. Binababa na naman niya ang kanyang sarili. Itinataas na naman niya ang Diyos. Ngunit sinasabi niya, kahit mataas ang Diyos, kahit na banal ang Diyos, dahil sa kanyang kahabagan, inabot niya ang mga may takot sa kanya at ang mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Psalm 147:6, doon marahil nakuha ni Mary ito. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. Sabi niya sa verse 53, He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Maaaring nakuha niya sa Psalm 107:9. Ang sabi doon, For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Later on, sa unang sermon o sa dakilang sermon ng kanyang anak na si Jesus, sasabihin niya, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Maaring tinuro niyang ina sa kanyang anak ang sarili niyang salita. No? Hindi siguro kailangan turuan si Jesus. Ngunit bilang tapat na ina na naniniwala sa Diyos ng mga Hudyo, maaring tinuro ito ni Mary sa kanya. Kaya nasa unang sermon niya. Sapagkat yun ay isang dakilang katotohanan. Ang Diyos, tayo ay iniligtas dahil sa kanyang mercy. Hindi ba sa Ephesians 2:1 ang sabi doon, You are dead in your trespasses and sins in which you once walked. Tapos sa verse 4 sinabi, But God, because of His great mercy, made us alive in Christ. By grace you have been saved. Ganon ang ginawa kay Mary. Ganon ang katotohanan ng kanyang idininiklara sa kanyang awit. Huli sa lahat, pananambahan sa tapat na Diyos na tinupad ang kanyang pangako sa kanyang hinirang na bayan. May pangakong binitawan ng Diyos sa Israel. Sa Genesis 12, na sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, ang buong daigdig ay pagpapalain ng kaligtasan. At yung pangakong yon ang kinapitan ni Abraham at ng lahat ng salinlahing sumunod sa kanya. Pangako ng kaligtasan ng Diyos sa bayang Israel. Si Jesus ay nagmula sa bayang Israel. Siya ay nagmula kay Abraham. Matthew 1:1. The son of Abraham, the son of David. Yun po ang genealogy ni Jesus. Siya po ay nagmula kay Adam. Makikita natin sa Luke chapter 3. Hindi lang binalikan ang hanggang kay Abraham, kundi binalikan ang kanyang genealogy hanggang kay Adam. So si Jesus ang pangakong kaligtasan. Kaya sabi niya sa verse 54 and 55, ang awit ni Maria ay nagtatapos sa ganito. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy. Dahil sa mercy ng Diyos. As He spoke to our fathers, to Abraham and to his offspring forever. Alam ni Maria ang pangako ng Diyos kay Abraham. Alam niya na magpapadala ng kaligtasan ng Diyos. Alam niya na mula sa Genesis chapter 3 verse 15, the seed of the woman shall crush the serpent's head. Mula pa doon, ipinangako na ng Diyos ang ipapanganak sa isang babae. At siya, yung babaeng yon, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos sa Genesis 3:15. Kaya siguro, inawit niya yung Psalm 98:3.
He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Yun ang sinabi niya dito. Kasi yung salvation na yun, ayon sa Psalm 132:11, ay ang pangako ng Diyos kay David. The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne. Si Maria, alam natin, galing sa lahi ni David, biologically. Si Joseph, alam natin, ay galing sa kingly line ni David, legally. So ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, ay mula kay David. Datapot si Jesus is the son of David. Siya yung pinangako sa Israel. At siya ay dumating na. Bilang hamon, mga kapatid, dito po ako magtatapos. Malinaw sa pananambahan ng tatlong taong pinagpala na ito na si Jesus ay tunay na Diyos. Na siya ang natatanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Siya lang. Wala nang iba. Sabi sa Acts 4:12, in no other name is there salvation. Sabi sa 1 Timothy 2:5, there is no other mediator between God and man. Si Mary po ay hindi co-mediatrix. Ayaw niya po yun. Itinataas nga niya ang Diyos, ibinababa nga niya ang kanyang sarili. Si Mary po ay hindi co-redemptrix. Hindi yun ang sinasabi ng kanyang awit mismo. Siya mismo ay niredeem ng Diyos. Paano siya maaaring maging redemptrix? Sa awit niya, makikita natin na ang si Jesus ay tunay na Diyos. Yan ang pananambahan ni John, yan ang pananambahan ni Elizabeth. Na siya ang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Yan ang pananambahan ni Mary. Na siya ang pinangakong kaligtasan ng Diyos Ama sa lahat ng kanyang mga hinirang. Ganyan nagtapos ang awit ni Mary. Ang tanong ko sa inyo ito. Maaari merong iba dito na ngayon lang narinig itong ebanghelyong ito. Na ang lahat ng tao ay makasalanan at hindi tayo makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kahit anong gagawin natin. Walang relihiyon na maaaring magdala sa atin sa Diyos. Ang Diyos lamang ang maaaring magligtas sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Sa kanyang kahabagan, aabutin niya tayo. Tayo ay ipapanganak niya muli. Bibigyan tayo ng bagong puso. Pupunuin tayo ng kanyang espiritu upang tayo ay makapaniwala sa kanya at makipag-ugnay sa kanya. Yan po ang kaligtasan. Yan po ang ebanghelyo. Yan po ang sinasabi ni John, ni Elizabeth at ni Mary. Ang tanong ko sa inyo ito. Ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Ngunit siya ba ay Diyos ninyo? Maaaring sinasabi, siya ang Diyos ko. Naniniwala ako sa Kanya. Ngunit sa araw-araw, ang gusto ko ang siyang mangyayari. Ang gusto kong pagnanasa ang siya kong susundin. At hindi ang salita at ang kalooban ng aking Diyos. Para kayo pa siya naging Diyos kung hindi ninyo sinusunod. Siya ba ay Diyos sa inyo? Siya ba ay tagapagligtas na ninyo? O naniniwala ako na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat. Ngunit siya ba ay tagapagligtas ninyo? Tinanggap nyo na ba ang pagliligtas na kanyang inaalok? Tumawag na ba kayo sa Panginoon? Humingi ng kanyang kahabagan upang kayo ay mabuhay na maguli at maniwala sa Kanya. Siya ba ay tagapagligtas ninyo? Pangatlo, natanggap niyo na ba ang kaligtasang alok niya? O namamangka pa rin kayo sa dalawang ilog? Tsaka na, pastor, pagka matanda na ako at malapit na akong mamatay, siguro mga 2 days bago ako mamatay. Mabuti pa kayo, alam nyo kung kailan. No? Hindi natin alam
kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Pero marami sa atin ipinagpapaliban. Tsaka na, pastor. Bata pa ako, pastor, marami pa akong pwedeng gawing kalokohan. Tsaka na, pastor. Tsaka na. Ang sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Huwag niyong ipagpaliban, kapatid. Baka tayo abutan. Ang hamon ko sa inyo ay ito. Si Kristo Jesus ay Diyos. Siya ang tanging tagapagligtas. Kahit na kayo ay tumanggap sa Kanya o hindi, siya pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang tanging tagapagligtas. At hindi pa rin kayo makakalapit sa Kanya kung hindi kayo magsisisi sa inyong hindi paniniwala sa Kanya ng lubos at manalig sa Kanya ng tuloy-tuluyan. Siya ay mananatiling Diyos, ang Kanyang kaluwalhatian ay mangyayari. Ang problema lang, kung kayo'y tatanggi, magpapaliban, magpapabukas-bukas, baka kayo hindi makasama. Wala pong ibang paraan kundi siya. Ito ang mabuting balita. Tanggapin ninyo. Lumapit kayo sa Kanya. Humingi kayo ng tawad. Katulad nung tax collector sa Luke 18, na yumuko sa harap ng Diyos, sabi niya, Lord, hinahampas pa ang kanyang dibdib dahil sa kanyang pagsisisi. Lord, have mercy on me, a sinner. At ang sabi ng Panginoon, siya ang umuwi sa kanyang tahanan na naligtas. Lord, have mercy on me, a sinner. Sabi sa Romans 10:13, if you call upon the name of the Lord, you will be saved. Anong sasabihin nyo? Panginoon, ako ay makasalanan. Wala ko ibang kaparaanang makasama ka kundi ang ibuhos mo sa akin ang iyong kahabagan. Wala talaga eh. Kayo ba ay lumapit na sa Kanya at humingi ng Kanyang mercy, ng Kanyang grace? Mga kapatid, kung hindi pa, today is the day of salvation. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. At sa ating pananalangin, maaari niyong sabihin sa Diyos, Lord, tumatawag ako sa inyo. Aking inilalatag ang sarili ko sa inyong harapan. Mahabag kayo sa akin. At ako'y iligtas ninyo. Bigyan niyo ako ng kagandahang loob, ng grace, upang ako ay maligtas. Tayo manalangin. Panginoon, sa salita namin na pag-aralan ngayong hapong ito, nakita namin na kayo nga lang po, o Diyos, ang aming kaligtasan at hindi po kami makalalapit sa inyo. Wala po kaming maaaring gawin. Kahit na anong pagpaparusa sa aming sariling katawan, Panginoon, hindi namin mapagbabayaran ang utang namin sa iyo. Ngunit meron na nagbayad niyan. Meron na buhay, na isang buhay na ganap at walang kasalanan. Meron na namatay sa krus para pagbayaran ng lahat. O Diyos, mahabag ka sa amin. Kung meron kami mga kasama dito ngayon na hindi pa nakakakilala sa inyo, o Diyos, kahabagan ninyo po sila. At itulot niyo na sila ay makalapit sa inyo ng may pananampalataya. Bigyan niyo po sila ng pananampalatayang iyan. Buhayin niyo po ang kanilang patay na kaluluwa upang sila ay makatawag sa inyo na Panginoon. Kapatid, kaibigan, kung kayo po ay nakaririnig nitong tawag ng Diyos, yan lang po ang kailangan niyong gawin. Tumawag sa Kanya, Panginoon, ako'y makasalanan, kahabagan ninyo po ako at ako'y inyong iligtas. At kayo ay ililigtas niya. Panginoon, yan po ang dalangin namin sa hapong ito. Nawa,
Marami ang tumawag sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagdiriwang ito. Ikaw ang dahilan ng aming pagdiriwang. Ang inyong katapatan sa pagtupad ng inyong pangakong kaligtasan. Nanawa, Panginoon, tinanggap ng marami sa amin ngayong hapong ito. Kayo po ang maluwalhati sa lahat, sa Kapaskuhan na ito, sa araw na ito, at sa bawat araw ng aming mga buhay, na nabubuhay lamang kami dahil sa inyong grasya at kagandaang loob. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailanman. Amen at amen. Danghapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.